Happy ako sa inyong lahat. I'm Natsuki TV once again. Another day, another vlog. And right now, weekend duty. Pasok ng office. Nakalimutan ko riding jersey, kaya medyo malamig. Buti na lang din malamig at hindi maaraw. At least sayang yung pagkatisuin natin. Kaya okay lang. Well, maaga pa naman, time check na sa 7:17 AM. Pasok ko alas 8. So hindi naman ganun ka-traffic pag Sabado, Anyway, sa mga nakakaalam, kasi hindi pa nakakaalam, nandito ako ngayon sa kahabaan MacArthur, Valenzuela, papasok ng Maynila. So nga pala, kung hindi ka pa subscriber, this is the perfect time for you to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga happenings ni Onatsuki TV. So ano bang pag-uusapan natin ngayong araw? Actually, ang pag-uusapan natin is about sa previous vlog ko, which is pag-upgrade ng shocks ng ating Kymco Like Italia 125. So ang stock shocks natin na 330mm, pinalitan natin siya na YSS DTG 335mm. So yun yung pinalit natin. And syempre nung pagkakabit nun, hindi pa natin talaga yung marireview kasi syempre kakakabit lang, obviously. So right now, after almost 3 weeks na nakakabit ito at ginagamit ko halos sa araw-araw, I think this is the perfect time for us to review the performance of YSS DTG 335mm. Anyway, baka hindi nyo lang nabalikan, nabili ko siya sa Shopee from Ali. Syempre legit dapat ma-seller for 3,990 pesos. Kasi syempre may mga Shopee vouchers yun, so mas mababa na lang. And so pinagkabitan ko sa Spokes Step. Shout out kay Boss Russell. Chinek naman ni Boss Russell and legit naman yung nabili natin. And yun. So disclaimer lang, sa mga magpapakabit ng YSS DTG, since relatively mas malaki siya sa shocks natin na stock, bago kayo bumili nito, take note muna take note and keep in mind na sa mismong motor ninyo at minsan sa shocks din mismo, iga-grinder yon. Ibig sabihin medyo tatabasin ng konti sa left side kasi nga hindi siya stock, medyo mas malaki siya ng slide, so hindi siya papasok kapag hindi yung gagawin. So kung hindi ka confident na magpaganon, wag ka bumili, okay? Or maghanap ka na ibang shocks na pwedeng walang tabas. Pero base sa aking pagkakasaliksik, pagsasaliksik, parang halos wala kapag mag-upgrade ka ng aftermarket shocks na okay, kailangan talaga magtabas. So wala kang no choice. Pero ang tanong, worth it ba? Siyempre, yun ang tanong natin, di ba? Is it worth the tabas? So sabi ko nga, in 3 weeks na aking pagkakabit nito, sa 3 linggong yun, I can say na sulit naman. Okay, paano ko nasabi? Okay, ako ay isang rider na may height na 5'5.5", at ang bigat ko naglalaro sa 78 to 82 kilos. Tapos meron akong top box na 45 liters na kulang-kulang 7 kilos din yun. Syempre may bracket ka pa.
Then meron ako OBR from time to time na nasa around 55 to 60 kilos. Doon sa stock natin before, sa stock shocks natin, ramdam mo yung bigat actually, kasi kapag ikaw ay nadadaan sa mga lubak, ramdam mo na matagtag talaga, no? Ramdam mo yung tagtag. So imagine doing it sa long ride. Sa akin kasi I consider it a long ride, no? For everyday, ano kasi I'm traveling from Moraita to May Kawayan, Bulacan. So it's almost an hour ride. Like ngayon, nakakapagod talaga yun. Napakasakit sa likod. So nung una pa lang, sinabihan ako ng kuya ko, pagkakuha pa lang namin ng motor, pag may budget ka na mag-upgrade ka ng shocks. Eh syempre dahil ito namang game ko like 125, ito na yung first motor ko nung na na-try after 12 years. So wala naman akong point of comparison. So sa akin, sabi ko parang tolerable naman, okay naman, which is true, tolerable. Pero as time goes by, sumasakit na yung likod mo, masakit yung puwet mo, na hindi mo na malaman kung bakit. Normal naman ang driving habit mo. Sabi ko, parang may mali. So nung nagkaroon ng chance nung December, sabi ko sige nga, upgrade natin, para rin malaman ko na, sabi ko kasi dati baka naman placebo effect lang na may magi-improve. Okay, pero sa 3 linggo ko ng paggamit nito, I can say na may improvement talaga eh. Pagkasakay ko pa lang nung pagkakabit nito, unang-una tumaas siya ng konti, no? Kasi 335mm itong YSS. So ngayon, ang taas na, hindi ka alangan sa lubak tsaka sa humps. Masasabit ka. Mas madali na siyang i-center stand, tsaka madali na rin siyang i-unmount sa center stand. So, and riding comfort, katulad dito, and dito na ako sa monumento, may mga ilan-ilan dito na lubak tsaka yung uneven roads. Ngayon sumasabay yung motor eh. Ang galing eh. Tulad nito, ano, dati sa mga previous vlogs ko, pag nadaan ako dito, maalog na boses ko eh. Dito hindi eh, parang ina-absorb talaga ng shocks yung lubak. Ito yan, medyo maalon dito eh. Sa dating shocks medyo alog din yung boses ko eh. So dito hindi. So yan. Then mamaya sa punta tayo ng release ng train, papakita ko sa inyo yung bronze nya pag bumabiyahe tayo doon. Nakikita nyo yung sinasabi kong difference. So medyo malayo-layo pa tayo doon, pero ito nasa ano na tayo, 10th Ave. So mamaya pa yun, bandang Abad Santos. Wala ka, pumutok yun. Ano yun, sumabog-sabog yung ano niya, kambuto niya. Ano yun, nagpaagaw. Ano kaya ay? Lang may makamit sa kambuto niya. Hindi ko na na-warning ang siguro, maandar na. Well anyway, hindi ko rin alam kung ano yun. So approaching 5th Avenue na tayo. Ito, sarap ng handling din.
With the correct tire pressure, sobrang smooth na. Kahit stuck pa yung gulong ko. Then, ano naman, yun din lang, hiniram kasi ito ng biyanan ko nung nandito siya sa Pilipinas, no. Yun din yung napansin niya, medyo matagtag. Then, sa front naman, kahit yung kuya ko, sabi ko, yun nga, medyo rin siya, matukod. So, dati wala pa akong point of comparison, so, hindi ko pa alam. And ngayon na, naayos naman yung likod, yung rear. Parang okay pa naman siya. Pero baka may igaganda pa. Pero syempre hindi muna tayo magpapabudol. Pero sa tingin ko, ang next na upgrade natin dito is yung pag-repack ng front shocks para mas okay yung bounce niya. So, pero sa ngayon, satisfied na ako. Okay na ako. Wala muna tayong papabago. So, later, dadaan tayo dun sa sinasabi ko. Ikakat ko muna tong video. Then, ang next na siguro natin is yung nasa na tayo. Nandun na tayo sa malubak na part. So, yun muna. So, ipopost ko muna to in 3, 2, 1. Okay, magandang laki ulit ako sa inyong lahat. Onatsuki TV nagbabalik. So, dito na tayo sa second part. Nagpagas lang ako, pero malapit-lapit na rin kasi tayo doon sa sinasabi ko na talagang lubak na lubak ako lagi, no? So, ito, papunta na tayo doon, Abad Santos Avenue. Naabutan pa tayo ng red light. Mamaya alam ko ulit. Yun, lubak yun, hindi na kung yun. Ito na, doon ulit. Yun, puro lubak yun. Medyo malalim, dito smooth. So, dito may mga lubak. Kahit pa paano, yan, smooth. Ito, lubak. Yan, ito pa. Kung dati kung dating shocks ko yung gamit ko dito, tumalbog-talbog na ako doon. Pero ngayon medyo smooth. At syempre ginawa ko lang yun for the sake of this review. Hindi ko na inuulitin. Pero meron pa actually, mamaya papakita ako. Dito medyo yan, hindi naman nanginig yung boses ko habang nagsasalita. Yan. At ito na, lubak pa din. Dadaan na tayo sa riles ng tren. So ramdam nyo or nakikita nyo ba na medyo lumulubak pa din dito. Ito yung part na to na nag-struggle ako dati. So ito na, moment of truth. Ito na sa riles. So smooth na. Ito na, malalim yun. Kung sa dating shocks yun, wala, tatalbog-talbog ka kahit mabagal ka. Ngayon dito okay smooth siya diba? So ayun, siguro dito ko natatapusin tong vlog na to. So sulit ba? Sa akin napakasulit mo. So if you have the budget and the means naman to go for an upgrade, then do it. Kasi malaking tulong siya sa likod mo, lalo pag tumatanda ka na and for the smoothness of ride. So again, kung di ka pa subscriber, this is the perfect time for you to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga happenings. Okay, so again, this is Onatsuki TV and bye bye.